Empowering Children as Peace Builders or ECAP, ito po ay isang project initiative ng World Vision Development Foundation kung saan may dalawa pong tools, yung Culture of Peace and Local Capacity for Peace. So, ang objective po nito ay ma-empower yung mga bata as agents of transformation, transform relationship dun sa ating community. Ito pong ginagawa naming seminar or workshop, ito po yung Local Capacity for Peace, kung saan kinokompleto po yung dalawang tool ng Empowering Children as Peace Builders. Kami po, yung 16 facilitators ng Local Capacity for Peace ay gumawa po ng module para as guidelines kung paano namin ma-mainstream or kung paano namin ma-share yung learnings namin about Local Capacity for Peace sa mga kabataan. First time sa Philippines, itinitrain kami mga bata para mag-share ng mga experiences namin about LCP. So, doon na nagsimula yung mga iba't ibang activities na ginagawa namin hanggang sa ngayon. Ang LCP framework, isa itong paraan para ipakita ang context of conflict. Ito yung mukha ng pag-aaway. Sa ating komunidad, may dalawa tayong realities na tinatawag nating dividers or capacities for war, at connectors, local capacities for peace. Importanteng malaman nating mga bata kung ano yung dividers. Alam naman natin na sa iba't ibang komunidad, nagkakaroon talaga ng conflicts. Kasi conflict is natural. Ang importante dito ay malalaman natin kung sino-sino ang mga grupo na nagkakaroon ng conflict. Sa tulong ng LCP, mas maintindihan natin kung ano yung dahilan ng kanilang pag-aaway. Dahil sa pamamagitan ng 5 categories ng dividers. Una, systems and institution. Sistema, pulisiya at institusyon na mas pinapaboran yung isang grupo. Pangalawa naman ang attitudes and actions. Ito ang pag-uugali at kilos na inaapakan ang mga dignidad ng ibang tao o kakayahan ng ibang grupo ng mga tao. Sa pangatlo naman ang different values and interests. Ito ang pagpapahalaga at interest ng dalawang grupo na nagdudulot ng conflict o tension. At ang pang-apat naman ay ang different experiences. Ito ang mga iba't ibang karanasan ng dalawang grupo na nagdadagdag ng tension sa pagitan nila. At ang panglima naman ay ang symbols and occasions. Ito ang simbolo at okasyon na mahalaga o sagrado sa isang grupo, pero hindi ginagalang sa isang grupo. Dapat nating maintindihan ang dividers upang mabawasan at di madagdagan ang kaguluhan at di pagkakaunawaan sa komunidad. Kung may dividers, meron din connectors or local capacities for peace. Ito yung mga bagay-bagay na nakakapagpakonekta sa mga tao. Ito yung dahilan kung kaya nagbubuklod yung mga tao despite of differences. So may 5 kategorya ang connectors. Una, system and institution, sistema, pulisiya at institusyon na pwedeng maging instrumento para magkaroon ng magandang relasyon ang dalawang magkaibang grupo. Pangalawa, ang attitudes and actions. Ito ay mga mabubuting pag-uugali at kilos ng mga tao na nire-respeto ang pagkakaiba ng isa't isa. Pangatlo, ay ang shared values and interests. Sa kabila ng pagkakaiba ng dalawang grupo, may mga bagay na pareho nilang kinikilala at pinapahalagahan, bagamat magkaiba ng pamamaraan para ipakita ito. Pangapat ay ang common or shared experiences. Ano man ang katayuan natin sa buhay, lahat tayo ay pareho ang nararanasan, kung may kaguluhan man o kapayapaan. Ang panglima ay ang symbols and occasions. Mga bagay, simbolo, struktura, at okasyon na mag-uugnay sa mga tao para magkaisa. Kinakailangan nating maintindihan at palakasin palalo ang connectors para matamo natin ang patuloy na kapayapaan dito sa ating mga komunidad. Ang aid, isa itong tulong o resources na pwedeng makabigay ng positibo o negatibong epekto sa ating komunidad. Sa ilalim naman ito, may 3 nakabox. Una, ang mandate. Mandate,
Isa itong ipinatutupad o utos ng isang organisasyon. Fundraising, kung saan kinuha yung pondo. At pangatlo, ang headquarter organization, kung saan nailagay ang organisasyon. Itong tatlong to ay importante. Sa ilalim naman, may mga 7 tanong. Why? Bakit magbibigay ng tulong? When? Kailan ibibigay ang tulong? What? Ano ang ibibigay na tulong? Where? Saan ibibigay ang tulong? With whom? Sino yung mga kasama na pwedeng magbigay nitong tulong na to? By whom? Sino ang magbibigay ng tulong? How? Paano ibibigay ang tulong na ito? Sa pagbibigay natin ng tulong, may mga bagay tayong na dapat tandaan. Transfer of resources o paglilipat ng mga resources. Ang mga resources is yung mga bagay-bagay na nandito sa mundo. Yung mga bagay kagaya ng ballpen, yung mga notebooks nyo, yung mga goods. So, ang transfer of resources ay may negatibo at positibong epekto sa communities. So, may 5 patterns yung transfer of resources. Una ay theft. Pangalawa is yung market effect. Pangatlo ay yung substitution effect. Pang-4, distribution effect. Ang pang-5 ay yung legitimization effect. Pwede siyang makakos ng conflict, pwede din siyang makakos ng peace. Sa pagbibigay din natin ng tulong, may pinababati din tayong mga mensahe sa kanila. Implicit ethical messages o IEMs. Maganda ang intensyon ng pagtulong. Ngunit, ang paraan ng pagbibigay ng tulong ay maaaring magdala ng mga mensaheng maaaring makapagdagdag ng kaguluhan o makapagdagdag ng kapayapaan sa ating lugar o komunidad. Ang IEMs ay may 7 patterns. Una ay ang arms and power. Pangalawa ay ang disrespect, mistrust, and competition among aid agencies. Pangatlo ay ang aid worker and impunity. Pang-4 ay ang different values for different lives. Pang-5 ay ang powerlessness. Pang-6 ay ang belligerence, tension, and suspicion. At ang huli ay ang publicity. At yun, ang 7 patterns ng IEMs na talagang ating babantayan sa pagbibigay ng tulong o resources sa ibang tao upang mabawasan yung mga kaguluhang nagaganap sa ating lugar o komunidad. Ang project impact analysis ay ang pagsusuri kung meron bang impact o epekto yung aid sa dividers and connectors, kung nakapagbibigay man ito ng magandang relasyon o nakapagre-resulta ito ng hidwaan. Kung ito man ay nakakapagpababa o nakakapagtaas ng magandang relasyon o ang pagkakaroon ng kapayapaan, gayon din kung ito man ay nakakapagdagdag o nakakapabawas sa namumuong hidwaan. Kung sa pagtulong ay lalong lumala ang alitan, kailangan nating tingnan kung alin paraan ang naging sanhi ng problema. Kailangan nating gumawa ng alternatibong solusyon o option at i-redesign ang pagbigay ng tulong. This 2.5-day workshop, na-learn ko na i-apply yon sa pamagitan ng pag-re-eco seminar pag-uwi ko sa aming ATP. Ang pinakagusto ko po maging para sa training is sharing po ng mga conflicts sa mga different communities. Kasi doon mo lang po makikita na iba't ibang barangay, iba't ibang conflict po ang nagaganap. Nalaman po namin kung ano po ang dapat namin gawin para makatulong po bilang mga kabataan sa pagre-resolve po ng mga conflict na po yun sa mga communities. Una po, sisimulan ko yun sa akin, sa sarili ko po mismo. Tapos, ipapakalat ko po yun dun sa may loob ng bahay namin, sa pamilya namin, sa mga kasambahay namin, tapos sa kapwa ko rin kabataan na nandun. Para naman po sa gayon, may share din po nila sa mga pamilya nila, sa mga magulang nila, para po kumalat din po yung balita na yun dun sa komunidad namin na kailangan po talaga na magkaroon ng kapayapaan para po mas maganda pong tignan na nagkakaisa na yung mga tao sa loob ng barangay. Children are very influential. Kaya nga po, kami mga kabataan is ini-encourage po namin yung ibang bata din na tumulong sa amin makiugnay sa pagsulong ng kapayapaan through training seminars ng local capacity sports.